Inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Bago magtanghali kanina, sinimulan niya ang kanyang talumpati sa paghingi ng paumanhin na tinulungan niyang manalo si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Sa dami ng katiwaliang kanyang nakita sa national budget nitong 2025, napagdesisyonan din daw niya na umalis sa gabinete. Kahit na taong 2023 pa lamang daw ay alam niyang ang magiging kapalit nito ay kanyang impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin, patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha nang dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Kaya naman sa pagkakataong ito, iniaalay niya raw ng buong tapang at malasakit ang sarili para sa bayan. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Kaugnay ng anunsyong pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028, magbabalita live si Camille Samonte. Camille, matapos ang anunsyo ni VP Sara, hindi pa siya nagpaunlak ng interview sa media para linawin at mas maipaliwanag pa yung kanyang desisyon sa pagtakbong Pangulo. Yes, Cheryl, hindi na nga nagpaunlak ng tanong sa media itong si Vice President Sara Duterte matapos nga niyang basahin itong kanyang prepared na speech. Pero dito sa kanyang pahayag ay bumuelta nga siya at iginiit na kay Pangulong Bongbong Marcos na dati nga niyang katandem. Ang sabi ni VP Sara ay nakita na raw niya yung kawalan ng katapatan ni PBBM dito sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na raw yung kanyang sinumpa ang tungkulin para sa bayan. Kaya naman dito nga ipinaliwanag ni VP Sara yung dahilan kung bakit umalis na nga siya sa gabinete dahil hindi na nga raw niya kinaya yung umano'y katiwalian, partikular dyan sa 2025 national budget. At batid nga daw ni VP Sara na impeachment ang kapalit niyan dahil nga sa pag-alis niya sa gabinete. So, nung matapos nga basahin ni VP Sara itong kanyang prepared na speech ay nagmamadali siyang umalis. Pero alam mo, Sherry, maikwento ko lang, bago kami magsimula itong press briefing ay natagalan bago dumating si VP Sara because initially ay dapat 10 a.m. itong magsisimula. At nung dumating na nga siya dito sa Office of the Vice President sa Mandaluyong, ay yung mga staff ng OVP ay tinanggal itong mga logo ng OVP at pinalitan ito ng isang podium at doon na nga siya nagsalita. So anything na logo about OVP ay itinanggal muna yon bago nga siya humarap sa amin sa media at sa kanya nga binasa itong speech at inanunsyo na nga niya sa dulo na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 elections. Cheryl. Wala man lang tayo nakausap sa staff or maybe the spokesperson. Meron bang iba dyan na pwedeng matanong ang media kung bakit nagkaroon bigla ng announcement sa kanyang
hangad na pagtakbo bilang pagkapangulo sa 2028 pa. Kasi kung matatandaan natin, Camille, sabi niya sa isa sa mga interview na siguro the best time to announce yung kanyang interes, kung tatakbo or hindi, ay by the end of this year. Pero napaaga ito. With the election. She added that she's fearful. Cheryl, walang direktang paliwanag ang sino mga staff mula sa OVP tungkol dyan. Pero kung aalalahanin din natin yung mga events na nangyayari ngayon ay naitransmit na nga itong ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at umuugong din sa Kamara yung posibilidad na matalakay na ito sa plenaryo. At oras nga na mangyari yan ay talagang ibig sabihin may possibility na magkaroon ng movement itong impeachment complaint. So hindi natin sigurado kung may kinalaman ba yan dyan, pero ito yung very particular na scenario na nakikita natin na pwede nating ma-connect na pinagdadaanan ngayon ni VP Sara. Because initially, Cheryl, to be honest with you, all of us in the media are expecting about the ICC sa confirmation of charges hearing nga ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mangyayari sa susunod na linggo. And kami rin ay nagulat na ito nga yung naging anunsyo ni VP Sara at talagang hinahabol pa namin siya na umalis siya para nga sana ay maipaliwanag man lang kahit na very short statement yung rason, pero hindi talaga siya pumayag, Cheryl. Alright. Wala na tayong ibang mapag-usapan kasi kundi iikot lamang yung alam natin doon sa kanyang inihayag na prepared na speech today. Yes, tama ka dyan, Cheryl. Talagang naging matipid itong press conference nga ni VP Sara. And ito yung pinakauna niyang press briefing with the media para sa ngayong taon na ito dahil for the past weeks, ang usual na events ni VP Sara ay nung nasa dahig nga siya at puro mga ambush interviews lang. And ito nga, hindi pa tayo nagkakaroon ng pagkakataon muli para matanong mismo ang base sa iba't ibang issue. Alright, maraming salamat, Camille Samonte.